ito indication ko kung gitna ako sa camera. Pagpasensyahan. Hello muna, kamusta kayong lahat at welcome sa aking channel. Wow, nagwa-welcome na ako sa channel ko. Sabi ko sa inyo, dahan-dahan magbibideo ko at I won't go anywhere. Okay? I won't go anywhere. Topic na pag-uusapan natin, I don't know yet, pero I'll just throw videos there kung ano man. Sana'y maayos ang inyong mahal na araw last week, di ba? At ngayon ay Easter Monday, di ba? Ang mga ating mga anak ay wala pang pasok. I don't know if that's good sa inyo or hindi. At ako naman ay sa mga panahon na mga darating naging busy at hindi na tayo hindi pa garantisado, pero mukhang hindi na ako magpapala ng niebe, pero hindi tayo nakakasiguro. Pero nalalapit na ang pagpapala ko naman ng lupa, kaya sasamahan niyo ako doon at titingnan ko, pipili ako ng isa o dalawang lugar kung saan gumagawa ako ng paghahardin ng may pakita ko sa inyo. At most likely yung una ay dito around the house, kasi gusto kong mapaganda naman tuwing tagsibol summer. Marami kaming pamilya at bisita na nire-receive dito at isa sa mga napapag-usapan na yung hardin. Maliit man ang hardin namin, makulay siya. Hindi ko alam kung anong boses ko rito, mahina ang malakas dahil yung aking mikropono naiwan ko sa kotse ni Mrs. Nandun siya ngayon, nagtatrabaho siya ngayon sa nasa Impala yung mikropono ko. Kaya sana malakas ang boses ko, kung hindi, pagpasensyahan ninyo na lang at sa ulitin, alalahanin kong dalhin. Gusto ko lang ipakita sa inyo balita na meron kaming isang miyembro sa pamilya, bago kami miyembro ng pamilya dito, yung aming nakuhang ibon na conure. 1-year-old siya. Ang pangalan niya ay Michu. Michu, ang ibig sabihin ay I need you, I miss you. Ganon. Nakuha namin sa young couple na kapapanganak lang ng wife. At alam nyo, ang combination ng conure at combination ng conure at baby ay hindi maganda, kaya pinamigay nila yon sa amin. Tinanggap naman namin. Gusto ko lang malaman ninyo na ang conure ay they range about, back then was nung nag-umpisa kami mag-ibon, $500, $499 I remember sa PetSmart, pero now they range almost double. They are double now, looking about $700 to $800. Okay? At nagulat ako nung dinala nila dalawang kulungan. Ranges from they're hundreds of dollars, mga toys hundreds of dollars, at mga kulungan hundreds of dollars. Total nitong kinokolekta kong ito, they're about $2 grand. Just binigay lang nila kasi mas importante yung kanilang anak. Kaya doon sa mga nagbabalak mag-ibon at someday gusto magka-pamilya, ay huwag niyong isipin ninyo yun na malaking posibilidad na i-give up yung ibon ninyo, dahil syempre bata, ang baby ang importante, di ba? Tsaka sa iba, malakas talaga silang humingay kapag lalo't hindi train. Alright, hanggang dito lang muna. Padayon, enjoy the video. Sa finances na to, tulad daw kasi sa ibang negosyo, simula talaga kailangan mo munang mag-shell out para sa mga gastusin ng programa. Oo nga raw, at marami naman itong commercial load, pero ang dami rin di umanong expenses ng sabi ni Mae, at totoo rin ba bibigyan daw niya ng picture yung sila ng disagreements ni Vic Soto dahil sa issue ng pera. So yun po ang katanungan. Ang tinutukoy ko dito ay si Joe. We move fast, and the Mustang Mach-E keeps up. Take me to the nearest driving range. We all need our me time, but that tends to not last very long. There's 2 trunks, one in the back. Joey at si Vic Soto.
So nagkakaroon daw ng disagreement dahil sa pera. Mas sanay raw kasi si Tito Joey na tumanggap kaysa maglabas daw ng gatong. Bukas ang pahinang ito sa paliwanag tungkol sa usap-usapan sa TVJ at sa Itbulaga. So hindi pa sure naman kung ito po ay may katotohanan. At bukas daw itong tabloid na to para ipaliwanag ang panig nila Bossing Vic Soto and itong si Boss Joey. Ayon pa dito, pero sa totoo lang,